Mainit. Isang dosena plus a kit. Oy. So welcome po sa Amadeo Artesano Coffee Farm. Ako po si Ginoong Dennis Balmes, ang owner ng business. I'll be doing the tour for you guys this afternoon. So ang Amadeo po, ang aming bayan ay tinaguri ang coffee capital of the Philippines. Naging popular kami as the coffee capital of the Philippines. Isa sa mga dahilan doon ay napapatubo po namin dito yung 4 na variety ng kape. Yung tawag natin ay real coffee from the initial, R. Robusta, E. Excelsa, A. Arabica at yung L. Liberica, yung kaping barako. Makikita nyo po dito sa puno, yan yun na yung mga tira-tira from last harvest. Usually po kasi yung mga ganyan nasa bandang taas, yun na hindi nila maabot. Kaya yan po yung naiiwan sa pagkuha ng kape. So ang coffee po ay it's a fruit bearing tree. Yung pong bunga niyan, walang pinagkaiba sa langka, walang pinagkaiba sa papaya, saging. Isa po siyang prutas. So meron tayong dalawang paraan para mapatubo yung kape. Yung hinog na bunga niyan, pwede na natin kunin yung kulay pula, tatanggalin lang yung balat, tatanim natin sa lupa, mga 4 to 5 years. Magsisimula na siyang bumunga. So pag nagtanim kayo ng kape, isipin nyo lang na nagpaaral kayo sa kolehiyo after 5 years pa. Tapos po niyan, pagkatapos ng pagdating niya na ika-7 taon hanggang ika-14 na taon, mabunga po siya. Pagdating na ika-15 taon, medyo pababa na yung bunga. Doon na tayo magpo-pruning tulad na makikita niyo siya. So putol lang ng putol para meron siyang panibagong suloy, panibagong branches. Ito yung magiging next 7-year cycle niyo. Kaya yung ating mga puno ng kape ay generational po siya. So pwede siyang maipamana. Kaya yung mga puno po namin dito, more than 100 years old. Ang coffee farming nagsimula dito sa Amadeo 1876. Pero sabi nila baka mas matagal pa doon. Ibay ng puno. So makikita nyo yung mga puno natin dito, para siyang pinilipit, para siyang binend, para siyang akala nung mga bisita namin, lalo na pagkahapon, akala po nila ay binobonsay namin. Pero yun yung natural na hubog ng kape dahil sa bugbog siya sa bagyo, bugbog sa malakas na hangin. Kaya matibay po siya dahil yung sa pagpapatubo ng kape natin, dalawa yung pwede natin gawin. Mula sa buto, pag buto meron siyang anchor root o vertical root at saka yung lateral root, kaya matibay siya sa mga bagyo. O kaya pwede naman tayo magpatubo sa sanga, magpapaugat sa sanga. Paglilipat natin, 1 year lang, may bunga na yun. Pero ang nadidevelop lang doon, lateral root, kaya mahina naman siya sa bagyo. Kaya traditional yung pagpa-farming natin dito. So makikita nyo yung lugar, umisa pag may nakakarating dito sa amin, medyo nadidisappoint po ng konti. Kasi ang ini-expect nila, yung rows and rows of coffee trees. So kami dito, traditional yung paraan ng pagpa-farming, para siyang gubat. Originally ho kasi ang kape ay na-discovery sa gubat. It's a mountain tree, it's a forest tree, it's a high altitude tree. Kaya sa matataas na lugar lang siya natatagpuan. Ang pagkakaiba naman namin doon sa ganung rows and rows of coffee trees, yung mga coffee plantation, yung ganitong paraan ng pagtatanim, mapapansin nyo, yung mga sili, meron kami dyan mga luya, paminta. Yung kasing kape, meron siyang karakteristik na na-absorb niya yung flavor ng katabing puno tsaka halaman. Kaya meron mga puno na may hint ng spice, may hint ng chocolate, may hint ng mga tropical fruits. Yun ang pagkakaiba natin dun sa mga plantation, sa ganitong paraan ng pagtatanim ng kape. Tapos mapapansin nyo sa farm, ako nakakita dito sa kabilang side, marami tayo dito mga beehive, mga ng bubuyog. So ayan yung ating native stingless bee. Yan, medyo binabahay na ho namin siya. Dati hinahayaan lang namin siya kung saan magbahay. Ngayon medyo pinoprotektahan na po namin sila. Yan. Wow! Itong klase ng bubuyog natin, wala naman siyang sting, nangangagat din siya. Wala lang siyang sting. Pero may araw kasi na yan, parang wala sa mood.
nangahabol. May araw naman na okay lang, pwede kang lumapit. Gary, huwag lalapit. Gary, testing. Hindi sila, wala silang pake. May time na pwede kang lumapit Kung dyan. nasa mood o wala. Okay lang sa kanila. May araw na kami sa naglalakad ka lang dito, bigla ka nagsusuguro eh. Yes, wala eh. Parang putakte yan eh. Once a year lang ho yung pag-ani natin ng kape, tuwing buwan ng Enero. Tapos noon, February, March, yan na yung flowering season. Pagkatapos noon yung fruiting season na. So ito yung bulaklak ng kape. Buka ho yan. Tayo makita. Yung problema ho sa bulaklak ng kape, nagbo-bloom lang siya mga 3 days. After 3 days, magaganito na siya. Magbabrown na siya, magwi-wither na siya. Mabilis siyang malanta yung bulaklak ng kape. So yun ang isang malaking challenge sa pagpa-farming ng kape. Yung pagbulaklak kasi niya napakaigsi ng araw. So ngayon, kailangan mo ng maraming bubuyog. Para pag nag-bloom po yung bulaklak niya, kailangan mapuntahan agad ng bubuyog. Kung hindi, sa loob ng 3 araw, matutuyo na yan, maapektuhan yung production mo ng kape, yung harvest mo ng kape. Pag hindi siya na-pollinate ng maayos. So kaya ginagawa namin dito sa farm yan, naka-station na sila dun sa buong farm, nakakalat na siya, para madali niya mapupuntahan yung mga bulaklak. So kaya yung ginagawa namin ngayon dito sa farm, binabalik namin yung mga bulaklak sa farm para hindi sila lalayo. Dahil sa panahon ngayon, kahit na yung bubuyog, ayaw na rin magtrabaho sa farm. Mas gusto pa ng bubuyog magtrabaho sa fast food chain kaysa magtrabaho sa farm. So kung anong ginagawa ng bubuyog dyan, niluto ng hamburger at spaghetti, ayaw na sa farm magtrabaho. Pangalawa namang malaking challenge sa coffee farming, ito ho, yan, nakikita nyo. Yan. Tinatawag na climate change. Nung Pasko ho, ito ay berdeng-berde. Kung kailan papasok ang tag-init, tsaka siya naging kulay pula. Nung Pasko siya ay green. Hindi nga naman maintindihan ko bakit. Ayos siyang, usually pag pasok ng Pasko, doon siya namumula. Ngayon baliktad niya kung kailan siya, Kasi itong isang punong malaking to, itong dap-dap, yan ay ating parang cherry blossom ng Pilipinas. Para siya ang sakura natin. Namumulaklak yan bandang Abril, Mayo. Pero namulaklak po siya noong Pebrero. Kaya mapapansin nyo na sa mga dulo parang may mga patani. Ayan, sa dulo. Yun o yung produkto ng bulaklak. So nakabulaklak na siya. After ng bulaklak yan yung mga buto niya. So this year, maaga siyang namulaklak para dun sa regular schedule niya. So yun yung malaking challenge talaga, yung kinakaharap na kahit saan sigurong farming epekto ng climate change. Sa pag-aaral ng Hawaii Coffee Institute, yun ang kami sinusundang technology rin ngayon, sila yung medyo ganda yung pag-aaral sa climate change. Kasi yung mga kape sa Hawaii ngayon, nagkakandamatay na. Yung kanilang kape doon is more than 300 years old na mga puno, pero nagkakandamatay dahil nagbabago na nga ang panahon. Sa kanila hong pag-aaral, itong kape ay magiging tuturing ng black gold in the next 10 years. Kasi nga yung production ng kape ay pahina na ng pahina. Pahirap na ng pahirap yung production ng kape. Kaya magmamahal na ng gusto ang kape. Kaya may sasuggest ko sa inyo, yung iinumin yung kape sa loob ng 10 taon, inumin nyo na ho ngayon para makakatipid kayo in 10 years. So yun ang ginagawa naman ngayon dun sa Hawaii. Napansin nila yung ating kaping barako, yung puno yan. Yan may mga bunga puno yun. Yung ating kaping barako. Siya yung pinakamatibay sa pagtuyot. Kasi yung ugat niya umaabot ng 20 feet sa ilalim ng lupa. Kaya siya nakakakuha pa rin ng tubig. So ang ginagawa ngayon nila doon, nag-hybrid na sila ng kape. Pinagsasama nila yung kape nila at yung ating barako. Nag-hybrid sila ng Arabica at Liberica. Gamit yung root system ng Liberica, tapos yung kalahati yung Arabica. Yun ang kanilang age. May tawag na din, sir, kung hybrid na. Wala pa silang name. Wala pa silang
Dok. Ayan, dok. Yun pala tawag niya sa coffee nila. Sila nga ayaw nilang tawagin na Arabica yung coffee nila. Kumbaga dito sa amin, dito sa Magayon, tawag naman sa Arabica. Hindi ko lang alam kung nasa inyo yung kasagutan dun sa tanong na binibigay Lisa na may nagtanong sa akin sa farm tour. Familiar kayo dun sa Leron Sinta? So sa awitin pa ng Leron Sinta, may tanong pala dun. Kung ano daw ba ang mas masakit, yung nabali ang sanga o humanap ng iba. Ayaw pa! Dito tayo. So ito yung susunod na malaking challenge sa coffee farming, yung ahas. So yun, may mga bahay pa rin tayo ng bubuyog. Meron pa doon sa taas. Oo, no? Kaya usually, kina-house na namin yung susunod na malaking challenge sa coffee farming. Ito, yan. Ano? Bubuyog, oh. Sana hindi mangagat. Ha? Oh. Sa ganitong klase ho ng, bakit ganitong klase ng aming pagpa-farming? So para siyang gubat. Kung tawagin namin ito, shade grown coffee. Yung kape natin ay nasa lilim. So nasa ilalim siya na mas malaking puno ng kape. Ginagaya natin ang habitat o ang hitsura ng isang gubat. Ang reason mo talaga niyan ay para hindi tayo magpatubig sa ng kape. Para yung moisture ng lupa ay intact palagi. Pero pagka sir, pagka umulan naman, okay na. Yun ang reason para pag umulan, yung tubig ay mag-i-stay lang sa lupa, hindi siya mag-i-evaporate ng mabilis. Nakukonserve mo yung... Hindi siya babahalang ng basta-basta. Level lang kung magagal. So ito yung malaking problema namin. Pahirap makahanap ng mga farm workers. Dahil nga dito, pag hindi ka marunong kumilos dyan, madidisgrasya ka. Unang-una, yung kabila kasi nito, ilog. So dito talaga maraming palaka. Siyempre, pag may palaka, may ahas. So yun ang isang number one na issue. Pag hindi ka marunong kumilos dyan, madidisgrasya ka. So dito pa naman tayo dito sa... Ano yung last match na kami? Yan yung kulay pula, yan sa Sandra yan, depende sa sikat ng araw, mga 3 to 6 weeks. Pagka medyo kumukulimlim, inaabot ka ng 6 weeks, halos at kalahating buwan, bago po siya mapatuyo ng ayos. Para ma-check kung siya ay ready na, kukuha lang kayo ng isang dakot, kakalugin nyo. Pag narinig nyo yung tunog, sa lahat ng lugar, pare-parehong tunog. So, ano na yun, humiwalay na yung buto sa balat, kaya kumakalog na siya sa loob. So, usually kada 2 oras, pupunta ka dito, kahaluin mo siya. Ito po yung kaping barako. Ito, robusta naman. Robusta yun. So, yan. Tapos, sige na, try nyo maghalo. Yung kabilang kamay. Yan, tapos yung harap kayo dito ng golden. Tapos yung kamay nyo, ganyan, taas. Ang ganyan. Tapos sabihin nyo, Alejandro, ihanda ang karwahe. Para hasyendera ka talaga. Alejandro! Alejandro, wait for me. Let's go, Alejandro. Alejandro, let's go. Ibang Alejandro yung alam ko, yung kanta. Alejandro.